Kabanata 2221. Sina James at Wendell ay nasa isang matinding labanan sa loob ng Moonlit Ridge Painting. Sa muling pagbangga ng kanilang kapangyarihan, maliwanag na nagkaroon ng disparidad ng kapangyarihan sa pagitan nina James at Wendell. Kahit na si James ay nagtataglay ng matinding lakas, mas mababa siya sa ranggo kumpara kay Wendell. Hindi niya magagawang magwagi ng hindi gumamit ng Sacrilegious Ascension. Gayunpaman, wala siyang planong gamitin ang Sacrilegious Ascension. Pagkatapos ng lahat, pinuntirya niya ang Divinity Sect dahil mismo sa pamamaraang ito ng paglilinaw. Malakas ka, tumingin si James kay Wendell at sinabing, "I'm no match for you." Hindi naman pinahirapan ni James ang sarili, sa halip ay itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Sabi ni Wendell, "Masasabi kong hindi mo pa ginamit ang buong lakas mo. Awayin mo ako ng seryoso." Napangiti ng mahina si James at sinabing, "I told you I don't stand a chance against you. At saka, iyon ang buong lakas ko. Dahil nagawa mo na ang pinunta mo rito. Umalis ka na." Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Kahit na magkakaroon siya ng karapatang magtungo ng direkta sa gitnang rehiyon sa pamamagitan ng pagtalo kay Wendell. Walang saysay na gawin ito. Dahil nag-aatubili si James na lumaban. Wala nang ibang pagpipilian si Wendell. Hindi siya nagsalita at tumalikod na lang para umalis. Pagkaalis ni Wendell, lumapit si Melanie kay James at nagtatakang nagtanong, "James, bakit hindi mo siya ginawang todo at talunin siya?" Napangiti ng mapait si James at sinabing, "Malapit sa akin ang pagkatalo sa kanya. Kung tutuusin, mas malaki ang lakas niya kaysa sa akin. Bukod pa rito, bilang isang alagad ng Welcan Academy, tiyak na nakauinang siya ng maraming makapangyarihang pamamaraan ng paglilinaw. Kung seryoso kaming mag-away, hindi ako magkakataon laban sa kanya." "Ganoon ba?" Nagdududa si Melanie. Sa kanya, sapat ang lakas ni James para manatiling hindi nasaktan matapos makayanan ang mga suntok ni Wendell. "Umalis na tayo." Tapos, tumalikod na si James para umalis. Sa labas ng mundo, pagkaalis sa Moonlit Ridge Painting, nilapitan ni Wendell si Yoon at magalang na sinabi, "Guro." Tumanggi siyang ipagpatuloy ang labanan. Masasabi kong hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Bahagyang tumango si Yoon at sinabing, "I see, maganda ang ginawa mo, Wendell, magpahinga ka na." "Naiintindihan." Tumango si Wendell at tumalikod na para umalis. Sa Moonlit Ridge Painting, nagpatuloy sina James at Melanie sa direksyon ng gitnang rehiyon. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa bilis ng snail. Iyon ay dahil gusto ni James na makakuha ng higit pang mga token para kay Melanie. Ang mga magsasaka na nakatagpo nila sa daan ay walang banta kay James. Anuman, si James ay hindi kumilos ng walang awa sa pamamagitan ng pag-agaw sa lahat ng kanilang mga token. Hanggat ang mga pagsusulit ay hindi mawawala ang lahat ng kanilang mga token, sila ay may karapatang ipagpatuloy ang pagsusulit. Hindi nagtagal, lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Pagkaraan ng 3 araw, dumating sina James at Melanie sa gitnang rehiyon. Ito ay isang maluwang na piraso ng lupa, kung saan ginawa ang isang arena. Ang arena ay ilang kilometro ang haba at lapad at natatakpan ng isang mahiwagang magic circle na nabuo gamit ang mga natatanging kasulatan. Ito ay kumislap ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Pagdating nila, walang ibang examinees sa lugar. Ilang alagad lang ng Welcan Academy ang makikita. Nakarating din kami sa wakas. Pagdating nila sa gitnang rehiyon, nakahinga ng maluwag si Melanie. Noon, mayroon siyang mahigit 20,000 token na hawak niya. Dapat itong makakuha ng isang medyo solidong pwesto sa mga ranggo. "Salamat, James." Nagpasalamat siya sa ginawa ni James para sa kanya. Ngumiti si James at sinabing, "No trouble at all, Melanie.
Kung hindi mo ako niligtas, hindi ako makakabawi ng ganito kaagad. Marahil ay namatay na ako sa kanila. Nang marinig ito, napangiti si Melanie. Kabanata 2222. Ang pagliligtas sa buhay ni James ay marahil ang pinakamatalinong desisyon na ginawa niya. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga alagad ng Welcan Academy ang natulala nang makita sila. Paano sila nakarating sa gitnang rehiyon sa loob ng 3 araw? Siguradong napakalakas nila. I wonder kung sino sila. Bakit hindi natin subukan ang kanilang lakas? I'd advise against it. Magagalit ang sect elder kapag narinig niya ang tungkol dito. Nagsimula silang mag-usap nang makita sina James at Melanie. Hindi sila pinansin ni James. Nakakita siya ng random na lugar. Umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. At nagsimulang sumipsip ng Empyrean spiritual energy ng Moonlit Ridge painting. Si Melanie naman ay pasimpleng pinagmamasdan siya. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw. Bagamat may 2 araw na natitira. Ang mga hindi pa nakakarating sa gitnang rehiyon ay na-disqualify dahil 10,000 tao na ang nagtipon doon. Pagkatapos, nagsimulang bilangin ng mga disipulo ng akademya ang bilang ng mga token na mayroon ng bawat examinee sa kanilang pag-aari. Pagkatapos nito, sinimulan nilang tukuyin ang rangkang at gumawa ng mga paghahanda para sa darating na labanan sa arena. Inabot sila ng prosesong ito ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba ang lumitaw sa arena sa gitnang rehiyon ng Moonlit Ridge painting. Siya si Yon Xenocrates, ang taong namamahala sa kasalukuyang proseso ng pagpasok. Pagtingin sa mga tao sa harap niya, nakangiti niyang sinabi, "Una sa lahat, hayaan mo akong batiin ka sa pagdating mo sa gitnang rehiyon. Nakuha mo ang karapatang makipagkumpetensya sa labanan sa arena. 1,000 lang sa inyo ang tatanggapin bilang mga alagad ng Welcan Academy. Ibig sabihin, 70% sa inyo ay madi-disqualify. Nakinig ng mabuti ang lahat. Ang iyong kalaban sa arena battle ay matutukoy batay sa bilang ng mga token mo. Mayroon. Ang mga may pinakamaliit na bilang ng mga token ay lalaban sa mga malamang na bilang ng mga token. Ang nanalo ay papasok sa susunod na round. Samantalang ang natalo ay papasok sa lower bracket. Gayunpaman, hindi ito magtatrabaho na madi-disqualify kaagad. Random na bibigyan ka ng kalaban sa lower bracket. Kung ikaw ay nanalo, magkakaroon ka pa rin ng karapatang makapasok sa susunod na round. Ang nagtanong daang cultivator na nakakuha ng pinakamaraming token ay papasok sa susunod na round nang hindi na kailangang lumahok sa arena battle. Pagkatapos ng unang round ng labanan, magkakaroon ng free-for-all battle royale kung saan random na pipiliin ang 100 examinees. Ang top 10 ay agad na gagawing disipulo ng Welcan Academy. Pagkatapos, magpapatuloy ang proseso hanggang sa mapili ang 1,000 disipulo. Pagkatapos, may karagdagang round para matukoy ang top 10 examinees. Ipapaliwanag ko ang mga patakaran pagkatapos mapagpasyahan ang lahat ng libo. Naiintindihan ba iyon? Lumakas ang boses ni Yon. Oo, sabay-sabay na sabi ng karamihan. Tumingin si James kay Melanie sa tabi niya at nagtanong. Ano ang rangkang mo? Ngumiti si Melanie at sinabing, "Ako ay ika-8. Nang marinig ito, sinabi ni James, "Not bad." Ibig sabihin hindi mo kailangang dumaan sa unang round ng labanan. Kung ma-assign tayo sa iisang team sa Battle Royale, sisiguraduhin kung magiging disipulo ka ng Academy. Ako ay nasisiyahan na dito. Nagpasalamat si Melanie sa tulong ni James. Siya ay mahina, kung hindi dahil sa tulong ni James. Hindi siya makakarating sa gitnang rehiyon at nasa top 10. Bagamat maaaring dumating siyang umabant sa susunod na round. Alam niyang madi-disqualify siya sa Battle Royale. Ngayon,
Maaari lamang siyang umasa sa kanyang kapalaran. Kung si James ay itinalaga sa parehong club sa kanya, garantisadong siya ay isang disipulo ng Welcan Academy. Gayunpaman, magiging maswerte kaya siya. Kabanata 2223. Si Melanie ay pessimistic sa kanyang swerte. Anuman, nagpapasalamat siya sa tulong ni James na dumating sa yugtong ito. Matiyag ang naghintay si James sa kanyang laban. Dahil isang token lang ang hawak niya. Huli siyang nireranggo. Natural, siya ang unang lalaban. Ang arena ay nahahati sa maraming seksyon. Sa seksyon kung saan naroon si James, isang disipulo ng akademya ang nag-anunsyo. First round, James Caden vs Heriberto Yehoshua. Pagkatapos, isang lalaki ang naglakad papunta sa gitna ng arena. Ang arena ay nahahati sa maraming maliliit na arena kung saan nagtipon ang maraming magsasaka. Napatingin si James sa lalaki. Alam niyang iyon ang kalaban niya. Si Heriberto Yehoshua, hanggat kaya niya itong talunin. Aabant siya sa susunod na round. Pagkatapos, siya ay lalabas na matagumpay sa pamamagitan ng pagiging nag-iisip sampung at maging isang alagad ng Welcan Academy. Naglakad siya papunta sa gitna ng arena. Tiningnan sila ng alagad at pinaalalahanan. Sparring match ito at hindi away hanggang kamatayan. Dahil dito, mahigpit mong ipinagbabawal na kitilin ang buhay ng iyong kalaban. Maaari mong aminin ang pagkatalo anumang oras na gusto mo. Kung sakaling ipagpatuloy ng iyong kalaban ang laban, siya ay madi-disqualify sa lugar. Naiintindihan ba iyon? Yes. Sabay-sabay nilang sabi, mabuti, magsisimula ang labanan. Pagkatapos magsalita, umatras ang alagad. Napatingin si James kay Heriberto. Siya ay isang kabataang lalaki. Nakasuot ng pulang damit at may hawak na espada sa kanyang kamay. Tumingin siya kay James at kumpiyansa sinabi, aminin mo na ngayon ang iyong pagkatalo kung ayaw mong mabugbog ka ng buo. Paf! Ngumisi si James. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Heriberto. Bago pa siya makapag-react, pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Nasamuka ng isang subo ng dugo. Ano? Natigilan ang karamihan. Nanalo siya ng ganoon lang. Damn! Malakas siya. Maging ang mga alagad ng akademya ay natulala sa sobrang lakas ni James. Ang tagumpay ay napupunta kay James Caden. Aabant siya sa susunod na round. Nang marinig iyon, napangiti si James at tumalikod na para umalis. Papunta sa rest area. Nang makita si James, si Melanie na kanina pa naghihintay sa rest area, ay agad na lumapit sa kanya at nakangiting tinanong. How did it going, James? Ngumiti si James. I won. Tulad ng inaasahan. Yaya niya. Napangiti ng mahina si James habang papasok sa rest area. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nilinang. Dahil mahirap ang sitwasyon sa Earth, hindi niya nais na sayangin kahit isang segundo ng kanyang oras. Matapos maging alagad ng Welcan Academy, binalak niyang pumasok sa Celestial Abode at maglinang sa Time Chamber. Sa ganoong paraan, makakabalik siya sa Earth at sa kanyang pamilya pagkatapos madagdagan ang kanyang lakas. Ayaw niyang mag-alala sila. Kaya, hindi pinansin ni James ang iba pang mga labanan na nagaganap. Sa halip, makipag-usap siya sa paglilinaw. Hindi nagtagal, natapos na ang unang round ng labanan. Sumunod ay ang Battle Royale, kung saan 100 tao ang lalaban. At 10 lamang ang magiging alagad ng sekta. Sa pagkakataong ito, iisang arena lang ang nasa eksena. Sa gitna ng arena, Kabanata 2224. Si Yon, ang sect elder ng Welcan Academy, ay lumitaw at tumingin sa mga tao sa ibaba, na nagsasabing, susunod ay ang Battle Royale. Walang anumang patakaran. At pinapayagan kang gumamit ng anumang armas at gumamit ng anumang mga panlilinlang hanggang sa
Sa 10 na lang ang natitira. Sa anumang kaso, sa sandaling mahulog ka sa arena. Gayunpaman, hindi ito mawawala na madi-disqualify ka. Kung kulang tayo sa 1,000 finalist, magpapatuloy ang Battle Royale hanggang sa maabot natin ang bilang. Lumakas ang boses ni Yon. Nang marinig ito, inaabangan ng mga tao ang Battle Royale. Sa pagdating sa gitnang rehiyon at pagsulong sa kasalukuyang round, lahat sila ay tiwala sa kanilang sariling lakas. Hindi nagtagal, isang alagad ng akademya ang pumasok sa arena at nagsimulang tumawag ng mga pangalan. Ang mga nasa listahan ay pumasok sa arena at naghanda para sa labanan. Hindi lumahok si James sa unang round. Gayon din si Melanie. Nagsimula ang unang round. Matindi ang labanan. Nagsalubong ang mga espada at nagsalpukan ang mga kamao. Kinakabhang pinanood ni Melanie ang labanan. Si James naman ay hindi pinansin ang laban at sa halip ay tumutok sa paglilinaw. Ang mga pagsusulit ay mas mahina kaysa sa kanya. Dahil dito, hindi na kailangang panoorin ang labanan. Ang unang round ay tumagal ng ilang oras. Pagkatapos, nagsimula ang ikalawang round. Hindi rin ito ang turn ni James. Matiyagang naghintay si James. Nagpatuloy pa ang ilang rounds. James Caden. Makalipas ang ilang oras. Sa wakas ay turn na ni James. Tumayo siya. Inalok siya ni Melanie ng mga salitang pampatabe loob. Kaya mo ito, James. Ma'am. Bahagyang tumango si James. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at lumitaw sa arena. Habang patuloy na binabasa ng alagad ang listahan ng pangalan. Naghintay si Melanie ng may kaba. She really wished to be on the same team as James. Iyon ang tanging paraan upang siya ay magtagumpay at maging isang alagad ng Welcome Academy. Gayunpaman, habang parami ng parami ang pumapasok sa arena, nadismaya siya. Mayroon ng mahigit 70 tao sa arena. Nang makita ito, alam ni Melanie na malapit na siyang magpaalam sa akademya. Kung wala ang tulong ni James, madi-disqualify siya ng walang pag-aalinlangan. Melanie Yanes. Nang siya ay nawalan na ng pag-asa, narinig niya ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nanatili lang siyang nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Natulala, Melanie Yanes. Muling sabi ng alagad. Inayos ni Melanie ang sarili at mabilis na pumasok sa arena. Agad siyang pumunta sa gilid ni James at sumigaw sa tuwa. James! Katim mo ako! Ang galing! Tumawa si James. Hindi niya akalain na makakasama niya si Melanie. Sa tabi niya, madali siyang makapasok sa top 10. Sa pagkakataong iyon ay lumabas si Yon sa stage at tumingin sa mga examinees. Lalo na kay James. Espesyal na ginawa niya ang mga kaayusan para kay James at Melanie na maging sa parehong club. Habang pinagmamasdan niyang mabuti si James, alam niya kung gaano siya kalakas at kung gaano talaga kaina si Melanie. Ang mga examinees na naruroon sa entablado ay espesyal na inayos din. Lahat sila ay may malaking lakas. Kung random na itinalaga, lahat sila ay dapat na maging mga alagad ng Welcome Academy. Sa mga examinees, mayroon ding kaunting immortal ascensions. Bukod kay James, nagkaroon din siya ng interes sa ibang individual. Kahit na ang individual ay nagpapanatili ng mababang profile, ipinakita niya ang lakas na maihahambing kay James. Gawin ang iyong makakaya. Lahat. Ang huling 10 natitira ay magiging mga disipulo sa akademya. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa arena. Kaagad, naghiwa-hiwalay ang mga examinees at napanatili ang isang tiyak na distansya mula sa iba dahil sa takot na tambangan. Kabanata 2225. Espesyal na inayos ni Yon ang mga kalaban ni James. Na-curious kung maaari siyang manalo nang may humila sa kanya pababa. Naintriga siya sa tunay na lakas ni James. Iyon ay dahil madali niyang nakikita ang sinumang magsasaka doon. Gayunpaman,
Ang kabaligtaran ay totoo para kay James. Sa sandaling iyon, nagmamadaling naghiwa-hiwalay ang mga nagsusuri. Samantala, nanatili si James sa gitna. Inis kanya ang paligid. Tumingin siya kay Melanie at inutusan siya. Manatiling malapit, at huwag gumalaw mag-isa. Kapag nahulog ka sa arena, mawawalan ka ng karapatang makapasok sa akademya. Gagawin ko. Tumango si Melanie. Si James ang kanyang huling pag-asa. Kung wala ang kanyang proteksyon, makakasali siya sa Welcome Academy. Sa arena, ang lahat ay nasa mataas na alerto. Galit na naghahanap ng mga mahihina upang patalsikan sila sa labanan. Si James naman ay walang pakialam sa taglay niyang pambihirang lakas. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay patumbahin ang iba at tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Nang makita ang isang grupo ng mga magsasaka sa kanyang kaliwa mula sa gilid ng kanyang mata, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Manatili ka sa gitna. Pupuntahan ko ang mga kalaban natin." Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya sa isang magsasaka sa isang kisap mata. Siya ay napakabilis na ang magsasaka ay hindi makapag-react sa oras. Naramdaman na lang niya ang napakalaking alon ng true energy na humahampas sa kanya. Dibdib. Hindi makayanan ang malaking puwersa. Pinaalis siya sa arena at bumagsak sa lupa. Nawalan ng karapatang magpatuloy. Tumama si James sa bilis ng kidlat. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, madali niyang natamba ang isang dosenang magsasaka. Sa sandaling iyon, may sumigaw, "James!" Napalingon si James. Napagtanto na si Melanie ay pinalipad ng isang malakas na puwersa. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas at lumipad patungo sa kanya. Bago siya lumipad palabas ng arena, nagawa niya itong yakapin sa kanyang mga bisig. May lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Ang nakakatakot na sword energy ay sumabog. Nang maramdaman ang nagbabantang banta, ang malakas na true energy ay nagtipon sa palad ni James, na bumubuo ng isang unos na nagpahinto sa sword energy sa mga landas nito. Kasabay nito, ang bagyo ay gamutay-gutay sa himpapawid at humadjes patungo sa ambush. Matapos hampasin ng bagyo, bumagsak ang lalaki mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Nasamuka ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, nahiga siya doon na hindi gumagalaw. Dahil alam niyang posibleng mawalan siya ng buhay. Tiniis ng lalaki ang matinding sakit at nahihirapan siyang tumayo. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa periphery ng arena upang maiwasan ang labanan. Gayunpaman, maraming mga examinees ang naghahanap ng mga mahihina para mapatalsik sila sa laban. Nang makita ang isang nasugatan, dali-dali nilang sinugod siya at pinaalis siya sa arena. Panay ang paglipag ni James sa lupa. Si Melanie, gayunpaman, ay nasugatan. Tumutulo ang dugo sa kanyang labi. At namumutla ang kanyang mukha. Sa sandaling bitawan ni James ang kanyang pagkakahawak. Bumagsak siya sa lupa. Agad naman siyang tinulungan ni James na makatayo. "Ayos ka lang?" tanong niya. Kabanata 2226. Gayunpaman, halos kaagad, isang grupo ng mga magsasaka ang lumapit sa kanila. Magwala. Nagdilim ang mukha ni James habang naglalabas ng nakakatakot na aura. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang braso, na nagpatawag ng bagyo gamit ang kanyang true energy. Nang makita ito, ang mga magsasaka ay nagmamadaling napaatras. Matapos malaman ang lakas ni James, walang nang ahas na lumapit sa kanya. Napaupo si Melanie sa lupa. Namumutla ang mukha. Sa sobrang hirap, sinabi niya, "Nasugatan ako, James. Hayaan mo na lang ako. Ayokong kaladkarin ka pababa. Kung na-disqualify ka dahil sa akin. Habang buhay akong makonsensya." Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Since I made a promise, I'll keep my word."
Talagang gagawin kitang disipulo ng Welcan Academy. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso, at nahulog ang isang bakal na wire mula sa kanyang manggas, na naging maraming pilak na karayom. Hawak ang crucifier sa kanyang kamay. Ginamo niya ang mga sugat ni Melanie. Hindi nagtagal, gumaling ang kanyang mga sugat. Ano ito? Natigilan siya. Bahagyang ngumiti si James at walang sinabi. Iniimbak ang crucifier. Tumayo si Melanie na may gulat sa mukha. Bagamat nasugatan siya, ilang sandali lang ang nakalipas. Ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Kung anuman ang ginamit ni James para pagalingin siya ay mas mabisa kaysa sa mga elixir. Nagmaterial ang primordial dragon blade sa kamay ni James. Hawak ang espada sa isang kamay at hinawakan ng isa pa ang braso ni Melanie. Pinagmamasdan niya ang magulong arena. Pagkatapos, gumalaw siya ng napakabilis ng kidlat sa paligid. Hamampas gamit ang primordial dragon blade. Habang bumubulusok ang malakas na sword energy, ang mga kalapit na cultivator ay napaatras lahat. Matapos panoorin ang labanan na naganap sa arena, sinabi ni Zane Bridger, "Guro, mukhang hindi gumana ang iyong mga pagsasaayos ayon sa nilalayon." Ang mga cultivator sa Immortal Ascension ay umiwas sa direktang pakikipaglaban kay James. Samantala, walang ibang makakalaban kay James. Pinanood niyo ng arena at bumulong-bulong. Iisipin na kaya niyang ipakita ang ganoong lakas kapag may humihila sa kanya pababa, pambihirang talento talaga siya. Hindi ako sang-ayon, hindi nasisiyahan, sinabi ni Zane. Siya ay nasa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Tulad ni Wendell, marami pang mga disipulo na may katulad na lakas na natanggap sa akademya sa mga nakaraang pagsusulit. Talagang, sabi ni Yoon. Hindi ako magkakaroon ng interes sa kanya noon. Marahil ay nagkaroon ako ng pag-asa pagkatapos na dumagsa ang mga talento sa Divinity Sect. Pagkatapos niyang magsalita ay bumantong hininga siya. Masyadong mahina ang mga examinees sa kasalukuyang pagsusulit. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga magsasaka sa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension ay maaari lamang maging mga normal na disipulo. Noon, ang tanong 10 ay binubuo ng hindi bababa sa 5th stair at sa itaas. Samantala, ang cultivator sa unang lugar ay nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Naabot na niya ang rurok ng ika-9 na hagdan at nagpunta sa Earth para sa Providence. Sa arena, kasama ang primordial dragon blade sa kamay at si Melanie sa kanyang tabi. Ginamit ni James ang kanyang pisikal na lakas at true energy upang talunin ang bawat kalaban na nakatayo sa kanilang landas. Katulad nito, ang iba pang mga cultivator sa Immortal Ascension ay pinatumba ang mga mahihina mula sa arena. Di nagtagal, 10 na lang ang natira. Nang makita ito, sinaklab ni James ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, pumasok si Yoon sa arena at tumingin sa kanila. Nakangiting sinabi, "Congratulations sa pagiging disipulo ng Welcan Academy. Magpahinga ka muna." Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Melanie. Ako na ba ay disipulo ng Welcan Academy? Para siyang panaginip. "Tara, alis na tayo," sabi ni James. Nang marinig ito ni Melanie, nagpasalamat si Melanie. "Maraming salamat, James." Nakangiting sabi ni James. "Well, you saved my life. After all." Kabanata 2227. Dahil ang ibang mga examinees ay sadyang mahina, nagawa ni James na maging alagad ng Welcan Academy kasama si Melanie. Pagkatapos ng laban, tumuloy na sila sa rest area at nagpahinga. Noong naging alagad na siya sa akademya, patuloy na nagpasalamat si Melanie kay James. Nangumiti lang si James at walang sinabi. Ang iba pang mga labanan ay nagpatuloy. Ang ilang mga examinees ay nadiskwalipika, habang ang ilang mga napili ay nagawang lumabas na nanalo. Pagkatapos ng isang matinding labanan, 1,000 disipulo ang napili.
Binabati kita sa pagiging disipulo ng Welcan Academy. Lumakas ang boses ni Yoon. Magkakaroon ng isa pang labanan na magtatakda ng mga tanong 10 ranggo. Tandaan na maraming pagsubok ang pagiging nasa isip 10. Halimbawa, magkakaroon ka ng karapatang tanggapin bilang isang alagad ng mga elder ng sekta. Samantalang ang magsasaka sa unang lugar ay papayagan na tanggapin bilang isang alagad ng punong guro. Bukod diyan, ang nagtanong 10 ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa silid-aklatan ng Welcan Academy at pumili ng supernatural power na gusto mo. Gayunpaman, ang kompetisyon para matukoy ang rangkang ay hindi gaganapin sa Moonlit Ridge Painting kundi sa Welcan Academy. Dahil dito, mananatili ka rito sa pagpipinta habang ako ay babalik sa akademya at hihilingin sa punong guro na personal na itakda ang mga patakaran para sa pagbibigay 10 kompetisyon. Nang marinig ito, alam ni James na ang huling round ay gaganapin sa Welcan Academy. Anong klaseng akademya ang Welcan Academy? Hindi niya maiwasang magtaka. Ito ay isang kilalang akademya sa gitna ng 3,000 sealed realms. Kung tutuusin, hindi nagtagal, umalis si Yoon sa Moonlit Ridge Painting at bumalik sa Welcan Academy. Dahil napakabilis niya, nakarating siya sa kanyang destinasyon sa loob ng 2 araw. Si James at ang iba pa ay nagpakita sa isang bundok. Sa harapan nila ay may mga maalon na kabundukan na napakataas at marilag na tila humihipo sa mga ulap. Binalot ng puting ambon ang bulubundukin. At kaakit-akit ang tanawin. J. James. Ito ang Mount Welcan kung saan matatagpuan ang Welcan Academy. Habang pinagmamasdan ni Melanie ang mga bundok sa di kalayuan, hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Tuwang-tuwang sabi niya, ang punong tanggapan ng Welcan Academy ay matatagpuan sa tuktok ng Mount Welcan. Samantala, ang Mount Welcan ay matatagpuan sa gitna ng Ancient Realm. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya dito ay sagana kumpara sa labas ng mundo. Na ginagawang isang banal na lugar ang akademya para sa maraming magsasaka. Nakarating na tayo sa Mount Welcan. Lumakas ang boses ni Yoon. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang patnubay, 1,000 bagong disipulo ang pumasok sa Mount Welcan at umakyat sa pinakamataas na bundok doon. Maraming gusali sa tuktok ng bundok. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa harap nila ay isang maringal na bulwagan. Sa sandaling iyon, maraming pangunahing miyembro ng Welcan Academy ang natipon doon. 1,000 alagad ang pumasok sa bulwagan. Nasa harapan nila ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puting damit. Mabait at urbane, naglabas siya ng napaka-charismatic na aura na walang nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Tumingin si Yoon sa lalaki at sinabing, "Punong guro, nagawa ko na ang aking misyon sa Doncaster. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng lubos na mapagkompetensyang proseso ng pagpasok sa akademya, nagawa naming tanggapin ang 1,000 kilalang disipulo. Nakikilala. Bago makapagsalita ang punong guro, isang tinig ng pagdududa ang dumating. Sect Elder Yoon. Narinig ko na ang mga ito ay natira sa Divinity Sect. Ang lahat ng mga talento ay dumagsa sa kanila. May mga chismis na nag-recruit sila ng isang Grand Supernatural. Si Jeffrey Wahid, isa pang sect elder na may masamang dugo kay Yoon, ay nagsalita. Kabanata 2228. Nagkibit-balikat si Yoon at napabuntong hininga. Wala na sa kontrol ko. Hindi ko inaasahan na ang Divinity Sect ay magpapapasok ng mga bagong disipulo bago tayo. Humakbang si Jeffrey at tumingin sa mga bagong alagad. Malinaw na hindi nasisiyahan. Sinabi niya, "Tingnan mo ang kalidad ng mga alagad na inamin mo." Tumingin si Jeffrey sa paligid ng 5 taong gulang at nakasuot ng dilaw na damit. Sa pag-scan sa mga tao,
Nakita niya ang cultivation base ng bawat cultivator gamit ang kanyang divine sense. Pagkatapos, panay ang tingin niya kay Melanie. What the hell? Bakit may cultivator sa supernatural rank dito? Anong kalokohan ang ginawa mo? Sect Elder yun. Don't tell me nagsasanay ka ngayon ng favoritism. Nang marinig ito, ibinaba ni Melanie ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Tulad ng gustong ipaliwanag ni Yon. Tama na, sabi ng lalaking nakasuot ng puting damit. Siya ang punong guro ng Welkan Academy at isa sa pinakamalakas na individual sa Ancient Realm. Sabi niya, hindi ito kasalanan ni Elder Yon ng sekta. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yon at sinabing, Headmaster, base sa mga nakaraang tradisyon, magdaraos kami ng tournament kapag dumating na ang mga finalist sa akademya para matukoy ang mga napiling 10 ranggo. Ang nangungunang 10 ay tatanggapin bilang mga alagad ng sect elders. Samantalang ang disipulo sa unang lugar ay gagawing inner disciple. Payagan kami ng iyong mga order. Sir bigyan. Bago makapagsalita ang punong guro, sumigaw si Jeffrey, hindi na kailangan. Sect Elder yun. Ang lahat ng ito ay mga tira mula sa Divinity Sect. Kahit na may kaunting talento sa kanila. 1,000,000 light years ang layo nila para hamunin ang mga disipulo ng Divinity Sect. Kung tatanungin mo ako, gagawin natin silang magwalas sa loob ng 10 taon bago magdesisyon. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Yon. Ang punong guro, sa kabilang banda, ay hindi pa nakakagawa ng mga plano para sa isang kapaligiran. Iyon ay dahil ang mga disipulo sa taong ito ay medyo mahina. Bahagya siyang kumaway at sinabing, hindi na kailangan ng tournament. Sekta Elder Yon, iiwan ko sa iyo ang mga disipulong ito. Naiintindihan, nag-aatubili na sumunod si Yon. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga bagong tanggap na alagad. Pagkalabas ng pangunahing bulwagan, tumingin siya sa kanila nang may paghingi ng tawad at sinabing, huwag masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay. Ihahanda ko muna ang tirahan mo. Hindi magtatagal, darating ang mga alagad upang ipaalam sa iyo ang iyong mga gawain. Naiintindihan, walang nang ahas na suwayan siya. Pagkatapos, dinala sila ni Yon sa isa pang bundok kung saan titira ang mga disipulo. Kahit sila, ay mga ordinaryong disipulo lamang. Bawat isa sa kanila ay itinalaga ng isang malayang silid. Ito ay ang Welkan Academy. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang tournament, si James ay lihim na natuwa. Kung tutuusin, ang layunin niya ay humanap ng lugar na paglilinaw. Dahil si Sophie ang kanyang Panginoon, hindi na niya kailangang humingi ng patnubay sa ibang lugar. Nang si James ay nakaupo ng mag-isa sa looban, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang kaakit-akit na babae na may hubog na figure. Si Melanie iyon, na nakangiting bumati kay James. Hey, James! Ma'am! Tumango si James. Utang ko sa iyo ang aking pasasalamat. James, dahil lang sa iyo kaya ako naging alagad sa Welkan Academy at naipagmalaki ang pamilya ko. Ngayon, ang pamilya ko sa Kain Allen City ay hindi na matatakot ng mga Zedon. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, magmula ngayon, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Linangin ng gusto at dagdagan ang iyong cultivation base. Ma'am, gagawin ko. Tumango si Melanie. Ito lang ang nagawa ni James para tumulong. Mula ngayon, dapat umasa na si Melanie sa kanyang sarili. Pagkatapos batiin ni James, tumalikod na si Melanie para umalis. Nagkataon lang na kapitbahay lang siya ni James. Marahil ito ang espesyal na pagsasaayos ni Elder Yon ng sekta. Pagkatapos sumali sa Welkan Academy, si James ay nagtanim sa loob ng araw-araw. Kahit na gusto niyang pumasok sa Celestial Abode's Time Chamber, nag-aalala siya na maatasan siya ng mga nakatatanda.
Ang mga bagay ay tiyak na magiging mahirap kung siya ay mawala ng walang bakas. Kaya, nagpasya siyang huwag magtungo sa celestial abode pansamantala. Makalipas ang 3 araw, nagpakita si Yoon sa looban ni James. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si James at magalang na binati siya. Sect Elder, bahaging kumaway si Yoon. Napatingin si James sa kanya. Naiintriga sa biglaang pagdalaw nito. Ikaw si James Caden, hindi ba? Tanong ni Yoon. Oo, tumango si James at nagtanong. May problema ba? Sect Elder. Hinaplos ni Yoon ang kanyang balbas at nakangiting sinabi. Naging interesado na ako sa iyo mula nang pumasok ka sa Moonlit Ridge Painting. Ang iyong diskarte sa espada ay hindi nagkakamali. At mayroon kang napakalaking lakas. Sa isiping magkakaroon ka ng ganoong kapangyarihan sa murang edad, dapat kong sabihin na ikaw ang pinakakilalang alagad ng pagsusulit na ito. Nambobola mo ako, mapagpakumbaba si James. Gusto mo bang maging alagad ko? Tanong ni Yoon. Nang marinig ito, natigilan si James habang nagtanong. Pasensya na, sabi ni Yoon, dahil malaki ang potensyal mo. May plano akong tanggapin bilang disipulo ko. Siyempre, hindi kita pipilitin kung ayaw mong gawin iyon. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang panahon, tinanong niya, ano ang mapapala ko sa pagiging alagad mo? Ha. Tumawa si Yoon at sinabing, well, hindi ko na mabilang silang lahat. Para sa isa, ang mga ordinaryong disipulo ng akademya ay kailangang patuloy na magtrabaho sa mga bukid. Sa pagiging alagad ko, malilibre ka sa lahat ng iyon. Bukod dito, ang ilan sa mga instructor ng akademya ay paminsan-minsang magdaraos ng mga klase. Sa pagiging alagad ko, magkakaroon ka ng VIP access sa mga klaseng iyon. Nang marinig ito, naniwala si James na ito ay isang patas na pakikitungo. Kahit papaano ay mayroong sect elder na nagsasanggalang sa kanya mula sa mga banta sa labas. Batay sa kanyang mga naunang kalkulasyon, binalak niyang makuha ang unang pwesto at maging alagad ng punong guro. Gayunpaman, naniniwala ang isa sa mga elder ng sekta na walang saysay ang pag-oorganisa ng isang kapaligiran dahil ang mga disipulo sa taong ito ay karaniwan sa lakas. Nagmamadaling lumuhad si James. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Yoon nang sabihin niya. Bumangon ka, tumayo si James. Tanong ni Yoon, sa lahat ng ito, hindi ko nakita ang tunay mong lakas. Hindi ko maramdaman ang anumang pagbabago bago ng true energy sa loob ng iyong katawan. Nakagawa ka na ba ng isang uri ng paraan ng paglilinaw upang itago ang iyong sarili? Tunay na enerhiya. By the way, anong rank mo ngayon? Nakuha ni James ang atensyon ni Yoon dahil hindi makita ng huli ang kanyang tunay na lakas. Ngumiti si James at tumango. Oo, nilinang niya ang sacrilegious ascension. At mayroon na ngayong mga enerhiyang dagat sa kanyang mga acupuncture point kung saan siya makakapag-imbak ng true energy. Hanggat hindi niya nakatalize ang true energy, walang makakakita sa kanyang lakas. Sa harap ng kanyang amo, pinili niyang ibunyag ang kanyang lakas. Bagaman ako ay nasa ika-5 layer ng Herculean, nililinang ko ang aking pisikal na katawan. Ang aking pisikal na lakas ay katumbas na ngayon ng isang magsasaka sa unang hagdan ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, natigilan si Yoon. Ang ika-5 layer ng Herculean ngunit may pisikal na lakas sa unang hagdan ng Immortal Ascension. Natigilan si Yoon. Bilang isang magsasaka, alam niya kung gaano kahirap linangin ang pisikal na katawan. Ang isa ay kailangang dumaan sa matinding pagsubok ng tuloy-tuloy upang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas. Bukod dito, kahit na si James ay may mas mababang ranggo kaysa kay Wendell, nagawa niyang tumayo laban sa kanya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sa pagkakataong iyon, sobrang saya niya.
Si James ay magiging isang nakakatakot na kalaban para sa kanyang mga kaaway kung maayos na inaalagaan. Sa 1 o 2 pang dekada, maaari siyang makipagkumpetensya sa mga nagtungo sa Earth para sa Providence. Hindi maitago ni Yoon ang saya. Ang galing, sinabi niya. Napangiti naman ng mahina si James. Kung alam ni Yoon na nilinang niya ang Sacrilegious Ascension, ang signature cultivation method ng Primordial Divine Ape Race, siya ay lubos na magugulat. Malaki ang pag-asa ko sa iyo, James. Malapit na tayo sa The Ancient Realms Grand Tournament. Hanggat ikaw ay wala pang 50 taong gulang, ikaw ay karapat-dapat na lumahok sa kapaligiran. Ang Grand Tournament. Nagsalubong ang kilay ni James. Ipinaliwanag ni Yoon. Ito ay isang dekada na ang pagtitipon ng Ancient Realm, kung saan lalahok ang mga henyo mula sa lahat ng sekta at akademya. Makakuha ka ng napakalaking pagsubok sa pamamagitan ng pagkuha ng unang pwesto. Anuman, makakakuha ka ng karapatang pumasok sa Dragon Abyss hanggat nasa top 10 ka. Nang marinig ito, tanong ni James, ano ang Dragon Abyss? Sinabi ni Yoon, ang alamat ay nagsasabi na dito nagwakas ang Divine Dragon. Dahil dito, ang Dragon Abyss ay puno ng aura ng dragon. Ang Dragon Abyss ay nagbubukas lamang ng 1 beses bawat taon. At sa bawat pagkakataon, 10 individual lamang ang pinapayagang makapasok. Ang dragon energy ay lubhang kapaki-pakinabang sa pisikal na katawan. Dahil dito, bilang isang cultivator ng pisikal na katawan, ang iyong pisikal na lakas ay tataas ng mabilis kung papayagan kang pumasok. Pagkarinig nito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Tinanong niya, kung ganoon, ano ang mga hanay ng mga lalahok? Sinabi ni Yoon, batay sa impormasyong mayroon ako sa kasalukuyan. Ang Divinity Sect ay mayroong grand supernatural na kasalukuyang nasa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Dahil may 1 taon, nananatili hanggang sa Grand Tournament. Hindi pa banggitin na siya ay aalagaan ng maayos ng Divinity Sect. Baka maabot pa niya ang ika-7 o ika-8 hagdan. Grabe iyan. Nagsalubong ang kilay ni James. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng gayong lakas sa murang edad ay talagang nakakatakot. Napabuntong hininga si Yoon. Nagtanong si James, paano ang ibang mga sekta? Umiling si Yoon at sinabing, hindi ko rin alam. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa Welcome Academy ng iyong henerasyon ay nasa Immortal Ascension's 5th o 6th stair. Sa totoo lang, walang pakialam si James sa ganoong lakas. Hanggat ginamit niya ang Sacrilegious Ascension, madali niyang matatalo ang mga ito. Gayunpaman, ngayong nasa Ancient Realm na siya, hindi niya magagamit ang Sacrilegious Ascension. Bukod doon, pinagbabawalan din siyang gumamit ng Demonic Lotus. Mula ngayon, pananatili niyang kontrolado ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Kung sila ay tumagas, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Master, sobra mo akong pinahahalagahan. Malungkot na sinabi ni James. 1 taon na lang ang natitira bago ang Grand Tournament. Ngunit nasa Herculean's 5th layer na lang ako. Mahaba-haba pa ang lalakbayin ko bago makarating sa ranggo ng Immortal Ascension. Kahit na medyo malakas ang aking pisikal na lakas. Nasa first stair of Immortal Ascension lang ako. Walang-wala ako kumpara sa ibang challengers. Napabuntong hininga si Yoon. Si James ay nasa 30 taong gulang lamang. Kung ipagpaliban ng ilang taon ang Grand Tournament, tiyak na magwawagi si James sa kanyang lakas. Sa anumang kaso, kailangan nating subukan ito. Dahil master mo na ako ngayon. Gagawa ako ng cultivation plan para sa iyo at tataas ang iyong ranggo hanggat maaari sa 1 taon. Kabanata 2231. Naniniwala si Yoon na malaki ang potensyal ni James. Palagi siyang may magandang pagbabasa sa mga tao. Bukod dito,
Kahit na ang kasalukuyang ranggo ni James ay medyo mababa, siya ay nagpakita ng pambihirang lakas. Nagawa niyang hawakan ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa isang magsasaka sa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Kung maabot niya ang ikatlong hagdan ng Immortal Ascension, maaari niyang labanan ang mga nasa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Magiging proud at tuwang-tuwa rin si Yoon kung nangyari iyon. James, gagawa ako ng cultivation plan para sa iyo. Gayunpaman, dadaan ka sa maraming sakit. Kakayanin mo ba? Tanong ni Yoon. Basta hindi kamatayan. Walang hindi ko kakayanin. Sagot ni James sa tanong ni Yoon. Mabuti. Tumawa si Yoon. Sa sinabi ni James. Gumaan ang loob niya. Huwag kang mag-alala. Susunod. Gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang sanayin ka. Sa loob ng 1 taon. Ang iyong lakas ay bumuti ng mabilis. Sige, inaasahan ko ito. Natuwa rin si James dito. Sige, maghintay ka dito ng ilang araw. Maghahanda ako para sa iyo. Pagkasabi nun ay umalis na si Yoon. Isa siya 10 sect elders ng Welcan Academy. Mayroon siyang sariling bundok. Pinangalan ng Mount Luna. Pagkatapos niyang bumalik sa Mount Luna, pinag-isipan niya kung paano niya talaga mapapalakas ang lakas ni James sa pinakamaraming panahon. Malakas ang pangangatawan ng batang ito. Kailangan niyang magtrabaho sa kanyang pisikal na katawan. Ungol niya. Oh, tama. Isang ideya ang dumating sa kanya sa isang sandali ng inspirasyon. Ang pamilyang Landolph sa Southwood ay dalubhasa sa pagpapaganda ng katawan. Mayroong isang uri ng tableta na maingat na ginawa ang Helios Pill. Kung makakakuha ako ng Helios Pill, sa maikling panahon, ang kanyang pisikal na lakas ay tiyak na dadalhin sa isang mas mataas na antas. Bulong ni Yoon, ang pamilyang Landolph ay isang napakalakas na pamilya sa Ancient Realm. Sa kabila ng katotohanan na hindi ito ang nangungunang pamilya at hindi maaaring makipagkumpetensya sa mga napakalakas na sekta tulad ng Welcan Academy at Divinity Sect. Gayunpaman, hindi kasama ang mga kilalang sekta na ito. Ang pamilyang Landolph ay maaaring ituring na lubos na makapangyarihan. Kung makukuha ko ang Helios Pill, ang pisikal na lakas ni James ay maaaring, kahit papaano, ay umabot sa Immortal Ascension's 5th tier sa loob ng halos 6 na buwan. Pero, hindi pa rin sapat. Masyadong mababa ang kanyang ranggo. Naguguluhan si Yoon. Marahil kailangan kong bisitahin ang sinaunang angkan. Ang Ancient Clan ay isang napaka-prominenteng pamilya sa sinaunang realm. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang. Nakatayo ito sa tabi ng Welcan Academy at ng Divinity Sect. Gayunpaman, ang Ancient Clan ay nanatiling mababang profile. Ang mga miyembro ng clan ay bihirang maglakad sa paligid ng sinaunang kaharian. May tsismis na ang Ancient Clan ay may ancient blood na maaaring magpalakas ng true energy at rank. Napagdesisyonan na, bibisitahin ko muna ang pamilya Landolph sa Southwood. Pagkatapos ay ang Ancient Clan. Mahinang sabi ni Yoon, upang sanayin si James at tulungan siyang gumanap ng maayos sa darating na Grand Tournament. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa labas ng pinto sa eksaktong sandaling ito. Pumasok ka, sabi ni Yoon. Kaagad pagkatapos, itinulak ang pinto sa silid. At pumasok si Zane. Sir, magalang niyang sabi. Ma'am, marahang tumanggo si Yoon. Sir, nabalitaan kong pinuntahan mo si James. Oo, marahan na tumanggo si Yoon at sinabing, ginawa ko ng husto ang pag-recruit ng mga disipulo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dahil ang Divinity Sect ay nagsimulang mag-recruit ng mga disipulo ng mas maaga. Walang mga natatanging henyo na sumali sa Welcan Academy. Ang ibang sect elders at ang punong guro ay hindi natuwa sa akin. Kung ganoon, bakit mo pinuntahan si James?
Tanong ni Zane. Kabanata 2232. Ni Yoon. Si James ay hindi sa buong masama. Medyo malakas siya sa lahat ng lugar. Na-recruit ko na siya bilang disipulo. Gagawa ako ng cultivation plan para sa kanya. Ibibigay ko ang lahat ng aking lakas sa pagsasanay sa kanya. At tutulungan siya sa pagkamit ng magandang resulta sa paparating na Grand Tournament. Ipapakita ko sa iba pang sect elders at sa headmaster na mayroon pa ring namumukod tanging disipulo sa mga bagong recruit sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, nakikita ko ang noo ni Zane. Sir, kahit malaki ang potential ni James, wala na masyadong oras bago ang Grand Tournament. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring umunlad ng malaki sa maikling panahon. Walang dahilan para magsayang ng mga mali sa kanya. Mayroong ilang mga napakatalino na mga alagad mo na wala pang 50. Mas sulit na sanayin ang sinuman sa kanila kaysa kay James. Matapos marinig iyon, sinulyapan ni Yoon si Zane. Malinaw sa kanya ang kahulugan ng sinabi ni Zane. Kahit matanda na siya, hindi siya katandaan. Zane, nakarating ka na rin sa ikalimang hagdan ng Immortal Ascension. Ang iyong susunod na hakbang ay ang pumasok sa closed-door seclusion at magsikap na maabot ang 6th stair sa huling taon. Kung makakarating ka sa ika-6 na hagdan, baka magaling ka sa darating na Grand Tournament. Pagkasabi niya noon ay naglabas siya ng bote ng elixir at binigay sa kanya. Ito ang Energy Enhancement Elixir. May kakayahan itong mabilis na palakasin ang iyong true energy. Gamit ang bote ng Energy Enhancement Elixir na ito, hindi ka dapat nahihirapang umakyat sa 6th stair ng Immortal Ascension sa loob ng 1 taon. Salamat sir. Tinanggap ni Zane ang elixir gamit ang 2 kamay. Kukunin ko. Ang alis ko ngayon. Tumalikod siya at umalis. Hawak ang bote ng elixir. Sa kabila ng katotohanan na malaki ang nakinabang niya sa kanyang pagbisita sa Mount Luna sa pagkakataong ito, ang Energy Enhancement Elixir ay hindi isang pangkaraniwang hindi siya naging maganda sa simula alang ang pagnanais ng kanyang master na italaga ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay ni James. Matapos maghintay ng 1 araw si James sa sarili niyang pesyo, muling nagpakita si Yoon. Sir! Puno ng paggalang ang mukha ni James. Ma'am, marahang tumanggaw si Yoon at sinabing, James, mayroon akong paraan para mabilis mong madagdagan ang iyong lakas. Talaga, mukhang tuwang-tuwa si James. Oo, gayunpaman, magkakaroon din ng papel ang swerte kung magtatatagumpay ito. Mukhang naguguluhan si James. Sa Southwood ng Ancient Realm, may pamilyang Landolf. Ang pamilya Landolf ay hinahabol ang landas ng pagpipino ng katawan. Ang pamilyang Landolf ay may partikular na uri ng hindi pangkaraniwang tableta na pinangalanang Helios Pill. Ito ay isang kataas-taasang kayamanan sa mga nagtatanim ng pagpapapino ng katawan. Sabi ni Yoon. Ha? Tanong ni James. Pinaplano mo bang bisitahin ang pamilyang Landolf at humiling ng Helios Pill mula sa kanila para sa akin? Kalahati. Dadalhin kita doon. Sabi ni Yoon. Dadalhin kita sa pamilya Landolf. Kung makukuha natin ang Helios Pill ay depende sa ating swerte. Ipinagpatuloy niya. Kung makukuha natin ito, ang iyong pisikal na lakas ay maaaring tumugma sa isang cultivator sa ika-5 hagdan ng Immortal Ascension sa maikling panahon. At saka, plano kong dalhin ka sa pagbisita sa Ancient Clan pagkatapos nito. Ang sinaunang angkan. Iyan ba ang angkan na kalaban ng Divinity Sect at ng Welkan Academy? Tanong ni James. Sagot ni Yoon. Oo. Ang sinaunang lahi ay napakalakas dahil sa sinaunang dugo na mga sinaunang magsasaka na naiwan. Ang sinaunang dugo ay isang napakalakas na suplemento para sa mga magsasaka. Kung makakakuha ka ng isang patak nito, ang iyong lakas ay tataas. Matapos marinig ang sunod-sunod na pag-aayos ni Yoon, naantig si James. Salamat sir. Sige.
Walang oras na sayangin. Fair na. Hindi na nagpatumpik-tampak pa ang lalaki. Dahil hindi rin siya sigurado kung matatanggap nila ang mga bagay pagkatapos bisitahin ang pamilyang Landolf at ang Ancient Clan. Kung hindi nila makuha ang mga item, ang kakayahan ni James ay magbibigay daan lamang sa kanya upang madagdagan ang kanyang lakas ng isang ranggo. Hindi siya makakasali sa Grand Tournament na may ganoong ranggo. Sige, handa na ring umalis si James. Naisip niya si Melanie at sinabing, "Kakausapin ko muna sandali ang kaibigan ko. Pumunta ka." Bahagyang iwingayway ni Yon ang kanyang kamay. Umalis si James sa looban at pumasok sa loob sa tabi mismo nito. Tapos kumatok siya sa pinto. Maya-maya pa ay binuksan ni Melanie ang pinto sa loob na nakasuot ng puting damit. Nang napagtanto niya ito, si James, lumiwanag ang maganda niyang mukha. "James!" Tumango si James at sinabing, "Melanie, magpapatuloy ako sa mahabang paglalakbay kasama ang aking Panginoon." "Guru." Saglit na natigilan si Melanie habang napansin si Yon na nasa likod ni James. Nalaglag ang panga niya sa gulat. Medyo nabibigla si Melanie. "Maestro." Si James ay naging disipulo ni Elder Yon ng sekta. Ilang sandali pa bago siya nakabawi at nagtanong, James, saan ka pupunta?" "Pupunta ako sa Southwood kasama ang aking master." Sabi ni James. "Oh, sige na." Ikinaway ni Melanie ang kanyang kamay. "Ma'am." Walang masyadong sinabi si James. Nagpaalam ito sa kanya at naglakad palayo. Tapos, lumingon siya at tumingin kay Yon. "Sir, alis na po tayo." Casual na ikinaway ni Yon ang kanyang kamay. Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kanyang palad. At lumitaw ang isang baga. Ang lang ay lumaki ng lumaki. Na hindi nagtagal ay umabot sa haba ng 100 metro. "Ano ito?" Mukhang nagulat si James. Nakangiting paliwanag ni Yon. "Ito ay isang mahiwagang kagamitan sa paglipad." Fair na. Habang nagsasalita siya, nagkusa siyang sumakay sa napakalaking lang. Sumunod naman si James at tumalon dito. Pagkatapos sumakay sa baga, ginamit ni Yon ang kanyang tunay na enerhiya. At nagsimulang lumipad ang baga. Mabilis itong lumitaw sa himpapawid at pagkatapos ay bumaril pa sulong. Ang mahiwagang kagamitan sa paglipad ay may napakataas na bilis. Ang malalaking bundok sa ilalim ng mga ito ay mabilis na gumagalaw sa kabilang direksyon. Pagkalipas ng 2 araw, ipinakita si Yon sa Southwood kasama si James. Ang Southwood ay isang napakalaking, sinaunang lungsod na umiral sa loob ng 1 milenyo. Isang matandang lalaki at isang binata ang naglakad sa sira-sirang kalsada sa labas ng lungsod. Hindi nagtagal. Lumitaw sila sa pintuan ng lungsod at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa lungsod. Sa pangunguna ni Yon, dumating si James sa harapan ng isang marangyang mansyon sa lungsod. 2 malalaking batong leon ang inilagay sa pangunahing pasukan. Marami ring mga gwardya na nagpapatrolya. Ang pangunahing pasukan ay inukit ng 2 salita. "Landolf's Mansion." "Sinong nandyan?" Nang makalapit na sila ay may mga guard na lumapit kina James at Yon na hamarang sa kanilang dinadaanan. Marahang hinaplos ni Yon ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi, "Yon Xenocrates mula sa Welkan Academy. Mayroon akong ilang bagay na dapat pag-usapan sa pinuno ng pamilyang Landolf." Ipaalam sa kanila. Nang marinig nila ang Welkan Academy, nanginginig ang mga gwardya na hamarang. Gayunpaman, dahil nakatira sila sa Southwood, hindi nila alam ang posisyon ni Yon sa Welkan Academy. Agad na sinabi ng isang gwardya, "Maghintay sandali." Pagkasabi noon ay dali-dali siyang umalis para ibalita ang kanilang pagdating. Makalipas ang halos 5 minuto, maraming tao ang lumabas sa main entrance. Mayroong mahigit 30 tao, bata at matanda. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nangunguna. Siya ay lumilitaw na nasa edad 40.
Medyo mataba siya pero matibay ang pangangatawan. Ang kanyang mukha ay King Sect Elder Yon. Maligayang pagdating. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng liwanag sa aking abang tahanan. Lumapit ang medyo sobra sa timbang na nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan na may magalang na ekspresyon. Nakangiting sabi ni Yon, Mr. Landolph, kamusta ka na? Sect Elder Yon. Mangyaring pumasok. Personal na tinanggap ng pinuno ng pamilya Landolph si Yon sa mansyon. Bagamat ang pamilyang Landolph ay isang makapangyarihang pamilya, kaharap nila ang isang sect elder ng Welcan Academy. Ang pamilya Landolph ay hindi nang ahas na maliitin siya. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Landolph Mansion. Sina Yon at James ay tinatreto bilang mga iginagalang na panauhin. Sa pinuno ng mesa, si Dacre Landolph. Ang pinuno ng pamilyang Landolph ay nakangiting nagtanong. Sect Elder Yon. Ang huling pagkikita namin ay ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ka naman pumunta sa Southwood at ng Landolph Mansion para lang makita ako. Di ba? Kabanata 2234. Hindi alam ni Dacre ang dahilan ng pagdalaw ni Yon. Hindi sinubukan ni Yon na itago ang anuman at pumunta kaagad sa punto. Talaga, may request ako, Sect Elder Yon. Masyado kang magalang. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Sinabi ni Yon. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako narito sa Southwoods Landolph's Mansion ay para humiling ng Helios Pill mula sa iyo. Agad na napawi ang ngiti ni Dacre nang marinig iyon. Ang iba sa pamilya Landolph ay nagsimulang mag-usap ng tahimik. May problemadong mukha, sinabi ni Dacre, Sect Elder Yon. Sa buong katapatan, ang Helios Pills na iniwan ng aking ninuno 1,000 taon na ang nakalilipas ay wala na. Halata kay Yon na nagbibigay ng dahilan ang mga Landolph. Ginoo, Landolph, hindi ko ito hinihingi ng libre. Ipaalam lang sa akin kung ano ang kailangan ng pamilya Landolph. At hahanap ako ng paraan para maibigay ito. Naunawaan ni Yon na hindi nagbabayad ng mabigat na presyo. Hindi niya makukuha ang Helios Pill ngayon. Matapos marinig iyon, nagtanong si Dacre, Sect Elder Yon, kahit na ang Helios Pill ay kahanga-hanga. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Tama ba? Tinuro ni Yon si James at sinabing, To be honest, I'm requesting it for my disciple. Ang pangalan niya ay James Caden. Hinahabol din niya ang landas ng pagpipino ng katawan. Ang Helios Pill ay isang katawan. Refinement Pill. Pagkatapos ubusin ito, ang pisikal na lakas ng isang tao ay bubuti ng husto. Kaya nga kami pumunta para humingi ng tableta. Sect Elder Yon. Ang Helios Pill ay napakalakas. Ang isang tipikal na katawan ay hindi makatiis sa napakaraming yang energy ng Helios Pill. Natahimik si James dahil lahat ng naruroon ay isang powerhouse. Hindi siya kwalipikadong magsalita. Ngumiti si Yon at sinabing, Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Mr. Landolph. Sect Elder Yon. Malaking bagay ito. Hindi ko magawa ang pinal na desisyon. Mangyaring manatili sa Landolph Mansion pansamantala. Kailangan kong tipunin ang mga elder ng pamilya para sa talakayan tungkol dito. Sige, tumango si Yon. May tao. Mangyaring dalhin si Sect Elder Yon sa isang lugar para magpahinga. Maya-maya, ilang magagandang babae ang lumapit at inakay sina Yon at James sa likod bahay. Sir, ibibigay ba talaga sa amin ng pamilyang Landolph ang Helios Pill? Tanong ni James sa isang annex sa likod bahay. Hindi rin sigurado si Yon. Aniya, hindi ko rin alam. Pero malamang, mula sa aking pagkakaintindi, kahit na ang pamilya Landolph ay dalubhasa sa body refinement. Unti-unti nilang tinalikuran ang landas ng body refinement sa nakalipas na milenyo dahil napakahirap itong linangin. Ang paglinang ng pisikal na katawan ay nangyayari ng maraming trabaho at malawak na pagsasanay.
Ang isang karaniwang magsasaka ay hindi makakayanan ang sakit mula sa pagpino ng katawan. Ang Heliospeal ng pamilya Landolf ay walang gaanong pakinabang sa nakababatang henerasyon ng pamilya. Bukod doon, bibigyan ko sila ng katumbas na halaga bilang kapalit. Naniniwala ako na ang pamilya Landolf ay sapat na matalino upang gumawa ng tamang desisyon. Matapos marinig iyon, nagsimulang umasa si James. Inaasahan niya ang Landolf, Heliospeal ng pamilya. Ang katotohanan na dinala niya sa kanyang amo ay nagmumungkahi na si Heliospeal ay talagang mangha at maaaring mangyari ang tumaas ang kanyang pisikal na lakas. Matiyagang naghihintay ang dalawa sa kwarto. Habang naghihintay sila, sumapit ang gabi. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa gabi, may kumakatok sa pinto. Tumayo si James para buksan ang pinto. Natuklasan niya na ang taong kumakatok ay ang pinuno ng pamilyang Landolf na si Dacre. Hinarap siya ni James na may magalang na ekspresyon. Mr. Landolf. Nakangiting pumasok si Dacre. Sekta Elder yun. Umupo si Yon sa isang upuan at hindi na tumayo. Paano napunta ang usapan? Tanong niya. Masayang sabi ni Dacre. Nakapagdesisyon na kami. Maibibigay ko sa iyo ang huling Heliospeal. Gayunpaman, ang pamilya Landolf ay nangyari ng ilang mga bagay bilang kapalit. Tanong ni Yon, ano ang gagawin mo? Kailangan. Lumapit si Dacre, naglabas ng listahan, at ibinigay kay Yon. Sinabi niya, lahat ng kailangan ng pamilya Landolf ay nasa listahang ito. Tinanggap ni Yon ang listahan at sumulyap. Bahagyang kumaibot ang kanyang kalamnan sa mukha sa isang iglap. Sabi niya, Mr. Landolf, masyadong marami ang hinihiling mo. Nang may problemang tingin, sinabi ni Dacre, Sect Elder Yon, isa na lang ang Heliospeal na natitira. Ang pamilyang Landolf ay ayaw ding gamitin ito bilang paraan ng pagpapalitan. Gayunpaman, dumating ka para makita kami. Tao. Magiging walang pakundangan kung patuloy nating itago ito sa ating sarili. Sige, tanggap ko, sabi ni Yon. Sa kabila ng katotohanan na ang pamilya Landolf ay humihiling ng maraming bagay. Kabilang ang kanilang tunay na kayamanan. Gagawin niya ang kanyang paraan para kay James, sa Grand Tournament, at sa kanyang sariling reputasyon. Kabanata 2235. Para kay James, ang paparating na Grand Tournament, at para makakuha ng bagong antas ng paggalang mula sa iba pang sect elders at sa headmaster. Pumayag si Yon sa pagtanggap ng pamilya Landolf. Pagkatapos noon, lumabas si Yon kasama ang pinuno ng pamilya Landolf. Naghintay si James sa kwarto. Mahigit 1 oras siyang naghihintay. Maya-maya, bumalik si Yon. Sir, tawag ni James sa kanya. Malungkot ang itsura ni Yon. Malinaw na naranasan niya ang malaking pagkawala para kay James sa pagkakataong ito. James, malaki ang nawala sa akin sa pagkakataong ito. Ang mga taon na halaga ng aking ipon ay kinuha. Kung hindi ka naging maganda sa darating na Grand Tournament, dapat kang maawa sa iyong guro. Mukhang nahihiya si James. Talagang hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan na mahusay na gumanap sa nalalapit na Grand Tournament. Fair na, magbibiyahe tayo sa Ancient Clan sa buong gabi. At iinom mo ang Heliospeal sa daan. Matapos matanggap ang Heliospeal, hindi na nanatili si Yon sa Landolf Mansion sa Southwood at umalis kasama si James. Gabi na noon, pumasok ang dalawa sa isang matandang kagubatan. Sa kagubatan, nagninangas ang apoy. Nag-ihaw ng karne si James. Si Yon naman ay naglabas ng maliit na bote at naglabas ng pil mula rito. Ang tableta ay bilog at ginto. Sir, ito ba ang Heliospeal? Si James, na nag-iihaw ng karne, ay tumingin sa tableta na nasa kamay ni Yon at nagtanong. Oo, sabi ni Yon. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, James,
Mabisa ang Heliospeal. 6 na uri ng mga halamang gamot na may true yang energy ang ginamit sa paggawa ng tableta. Naglalaman ito ng 6 na iba't ibang uri ng puwersa. Laganap ang kapangyarihan nito. Kung ang iyong katawan ay hindi makakayanan ito, ito ay magiging isang malaking issue. Sigurado ka bang kaya mo ito? Sigurado ako. Tiyak na nagsalita si James. Kung hindi kayang ubusin ng kanyang katawan ang Heliospeal, walang sino man sa mundo ang makakakain nito. Nagpatuloy si Yoon. Pagkatapos ubusin ang Heliospeal, magtatagal ito. Ganap na pino. Sa sandaling ito, ang katawan ay dapat na napupunta sa panlabas na puwersa upang masipsap ang kapangyarihan ng tableta. Magiging napakasakit. Tumango si James. Gumamit siya ng apoy upang isulat ang kanyang true energy. At siya ay tinamaan ng kidlat at kulog. Ang kanyang pisikal na pagtitiis ay katangi tangi. At saka, nagkaroon siya ng demonic body. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat. Hanggat hindi pa siya patay, makakabawi siya sa napakaikling panahon. Gumaan ang pakiramdam ni Yoon matapos marinig ang sinabi ni James. Ibinigay niya kay James ang tableta sa kanyang kamay at sinabi, "Una, inumin mo ito." Sige, tinanggap ni James ang tableta. Bagamat maliit ang tableta, mabigat ito sa kanyang mga kamay. Medyo naramdaman din. Mainit-init. Walang pag-aalinlangan. Kinain ni James ang tableta. Sa sandaling nasa lalamunan niya ang tableta, pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay parang may bowl ang apoy na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang lalamunan. Pagkatapos, pumutok ang puwersang ito sa loob niya. May hindi maipaliwanag na sakit sa buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay namimilipit siya sa lupa. Natahimik si Yoon. Alam niya ang kapangyarihan ng Heliospeal. Kaya lang ni James na harapin ito ng mag-isa. Kung talagang hindi niya ito makakayanan, mamagitan siya at i-delete ang kapangyarihan ng Heliospeal. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kasalukuyang nagninangas ang isang bola ng apoy sa loob ng katawan ni James. Nasusunog ang kanyang laman at buto. Tiniis niya ang matinding sakit na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Kinaladkad ang sarili mula sa lupa. At umupo sa posisyong lotus. Nagsimula siyang magsanay ng Novenary Golden Body CD. Na pinadalisay ang puwersa sa loob ng kanyang katawan upang isagawa ang kanyang katawan at palakasin ang kanyang mga buto. Habang pinagmamasdan niya ito, bakas sa mukha ni Yoon ang pagtataka. Ang tibay ng batang ito ay kahanga-hanga. Kabanata 2236. Nagulat din si Yoon sa lakas ng loob ni James. Ang kapangyarihan ng Heliospeal ay patuloy na napino. At ang pisikal na lakas ni James ay patuloy na nakakuha. Mas malakas. Lumipad ang gabi. Kinabukasan. Hamupa ng husto ang sakit sa loob ng katawan ni James. Huminto siya sa paglilinaw. Si Yoon, na nasa malapit, ay nagtanong, "Paano ito?" Sinabi ni James. Pagkatapos ng isang gabi ng paglilinaw, pakiramdam ko ay tumaas ng husto ang aking pisikal na lakas. Mas mababa lang sa 1% ng kapangyarihan ng Heliospeal ang napino ko. May malakas pa ring puwersa sa loob ng katawan ko. Hindi ko na maabsorb ang puwersang ito. Sabi ni Yoon, "Bueno, ito ang Heliospeal. Susunod, kailangan mo ng tulong mula sa isang panlabas na puwersa kung gusto mong makuha ang kapangyarihang ito." "Ma'am," tumango si James. Batid niya ang tinatawag na panlabas na puwersa. Ito ay walang iba kundi isang pambubugbog. "Tutulungan kita," nakangiting sabi ni Yoon. Bago makapag-react si James, gumawa siya ng kanyang mga hakbang, na bumubuo ng napakalakas na true energy sa kanyang mga palad. Ang makapangyarihang true energy na ito ay sumugod kay James at naghatid ng tama sa kanyang katawan. Ang impact ay nagpalipad sa kanyang katawan.
at bumangga siya sa isang malaking puno sa di kalayuan. Boom! Ang malaking puno ay bumagsak, at si James ay nahulog sa lupa. Bago siya bumangon ay ipinakita si Yon. Ay nalalayan ng makapangyarihang true energy si James at hinayla siya pababa sa lupa. Sunod-sunod na suntok at sipa. Buong katawan ni James, mula ulo hanggang paa, ang naging target ng mga pag-atake. Nabugbog siya at nabugbog. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Makalipas ang mahabang panahon, tumigil si Yon. Napaupo si James sa lupa at nakatutok ng husto sa pagsipsip ng kapangyarihan ng heliosphale. Sa sandaling siya ay binugbog. Ang kapangyarihan ng heliosphale sa loob niya ay na-activate. Ang kanyang katawan ay pinalusog ng makapangyarihang puwersa nito. Hindi makapaniwalang komportable ang buong katawan niya. Tiningnan siya ni Yon sa gilid, na may masayang ngiti sa kanyang matanda na mukha. Bumulong siya. Kailangan ng isang average na body refinement cultivator ng 1 hanggang 3 taon upang ganap na masipsip ang kapangyarihan ng heliosphale. Pero iba si James. Sa bilis na ito, lubos niyang maaabsorb ang kapangyarihan ng helios sa loob ng 1 buwan ng hindi hihigit. Isang hindi kapani-paniwalang katawan. Namangha rin siya sa lakas ng katawan ni James. Noong sinaktan niya si James dati, naalala niya na huwag lumampas. Ngunit hindi siya nagtagal ay napagtanto niyang nasaktan si James. Lalong nagpuwersa siya pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi lamang nito napinsala si James. Ngunit ganap din nitong na-activate ang kapangyarihan ng heliosphale, na ginagawang mas madali para sa ang katawan ni James para ay absorb ito. Nagpatuloy si James sa pagsipsip nito ng ilang oras. Ang kanyang pisikal na lakas ay lubos na bumuti minsan. Higit pa, bumangon siya mula sa lupa. Tumingin kay Yon, nakatayo sa harapan niya, at sinabing, "Sir," muli. Inilibot ni Yon ang kanyang mga mata at sinabing, "Ito ay simula pa lamang. Inaasahan mo ba na patuloy kitang sasampalin ng mahigit 1 buwan? Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Huwag kang mag-alala, meron akong naisip." Ngumiti ng mahina si Yon. Pagkatapos, kinaladkad si James sa likuran niya. Lumipad siya sa himpapawid at lumipad papunta sa gitna ng matandang kagubatan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kailaliman ng kagubatan. Binitawan niya si James. Nagsimulang mahulog si James. Agad niyang ginamit ang true energy para tumayo sa gitna ng hangin. Roar! Isang dagandong ng hindi kilalang halimaw ang nagmula sa ilalim niya. Dumagundong. Kasunod nito, nanginginig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Napasulyap si James sa direksyong iyon at agad na nagulat. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Ito ay higit sa 50 metro ang taas at 100 metro ang haba. Mukha itong tigre. Ngunit ang katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis at nagliliwanag ng maningning na itim na liwanag. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito. Inihayag ang 2 hanay ng matatalas na ngipin. Mabilis itong humakbang papunta kay James. Habang ang mga malalaking paa nito ay nadikit sa lupa. Ang buong lugar ay nanginginig at nanginginig. Ang ilan, ang maliliit at mahihinang nilalang ay nagtakbuhan sa takot. Hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Kabanata 2237. James. Ito ay isang celestial tiger. Ito ang hari ng kagubatan na ito. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang cultivator sa Immortal Ascension's 5th Sphere. Ang paggamit nito ay ang pinaka-epektibong paraan upang mabuo ang iyong katawan. Mula sa malayo ang boses ni Yon. Bakas sa mukha ni James ang pagbibitiw. Ang 5th Sphere ng Immortal Ascension ay hindi partikular na malakas. Kung gagamitin niya ang Sacrilegious Ascension, maaari niyang patayin ang Celestial Tiger na ito sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, ang Celestial Tiger ay napakalaki.
Nakatayo sa harap nito. Siya ay hindi kapani-paniwalang maliit. Bago pa siya makapag-react, nagsimulang umatake ang Celestial Tiger. Ibinuko nito ang bibig at naglabas ng isang sinag ng itim na enerhiya. Naisip ni James na iwasan ito. Gayunpaman, ang pag-iwas dito ay matatalo ang layunin ng pagpino sa kanyang katawan. Imbes na umiwas, nagpasya siyang harapin ito ng direkta. Tumama sa kanya ang itim na sinag ng liwanag. At agad na bumagsak ang kanyang dibdib dahil sa impact. Sinadya ni James na manipulahin ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Matapos siyang masugatan, walang demonic energy na nagpakita. At ang kanyang mga sugat ay hindi agad gumaling. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Bago pa siya makabangon sa lupa, sinisingil na siya ng Celestial Tiger. Diretso sa kanya ang napakalaking paa nito. Nadurog ang katawan niya sa lupa. Mula sa malayong langit, nakita ni Yon ang nangyari at walang kamalay-malay na kumunat ang kanyang noo. Hindi siya pinatay. Tama, ungol niya. Medyo nag-aalala siya. Gayunpaman, naranasan niyang tumalikod ang katawan ng Celestial Tiger nang siya ay nabalisa. Mula sa pagkawasak sa ilalim ng paa nito, isang lalaking may mga sugat sa buong katawan ang sumugod palabas at sinimulang salakayin ang Celestial Tiger. Sa sinaunang kagubatan na ito, ang tao at ang hayop ay nagsimulang maglaban ng mabangis. Nang makita ito, napangiti si Yon. Lalo siyang natuwa kay James. Masyadong makapangyarihan ang pisikal na katawan ni James. Ito ay may nakakatakot na katatagan sa mga pag-atake. Ang kanyang mga pagsisikap ay sulit. Naniniwala na siya sa darating na Grand Tournament. Si James ang magiging Dark Horse. Tiyak na nakakakuha siya ng magandang resulta. Baka makapasok pa siya sa top 10. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa di kalayuan, nagpapatuloy ang matinding labanan. Ang lupa ay nanginginig at ang mga bundok ay nayanig. Ang mga hanay ng mga bundok ay bumagsak. Sa mga tuntunin ng lakas, si James ay nalampasan ng Celestial Tiger. Ni hindi niya nagawang saktan ang tigre. Matapos ang isang round ng labanan, nasugatan ang kanyang buong katawan. Panay ang sugat sa katawan niya. Gayunpaman, dahil siya ay nabugbog, ang kapangyarihan ng Heliospeal sa loob niya ay pinasigla. Ang labanan ay nagpatuloy ng isang oras. Hindi na nakayanan ni James at mabilis na tumakas. Ngunit mahigpit na hinabol siya ng Celestial Tiger. Sa tiyak na sandaling ito, naramdaman ng Celestial Tiger ang isang napakalakas na puwersa. Napaatras ito, natakot, at hindi na nang ahas na ituloy pa. Ang aura na nagmumula kay Yon para pigilan ang tigre sa paghabol kay James. Nang makaligtas ay agad na bumagsak si James sa lupa. Siya ay natatakpan ng mga sugat sa sandaling ito at patuloy na naghahabol ng hangin. Wala man lang siyang lakas para hilahin ang sarili. Matapos magpahinga ng ilang minuto, tuluyan na siyang bumangon sa lupa. Nakaupo siya sa lupa sa lotus position. Sinimulan niya ang Novneri Golden Body CD upang makuha ang paggamit ng Heliospeal upang gamitin ang kanyang katawan. Nakatingin si Yon sa gilid. Malinaw niyang naramdaman na si James ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Heliospeal sa napakabilis na bilis. Napakunot siya ng noo nang hindi sinasadya. Anong uri ng body refinement technique ang nililinang ni James? Ito ay hindi kapani-paniwala. Napakaganda ng paraan ng paglilinaw ni James. Maging si Yon, na isang sect elder ng Welkan Academy ay naintriga dito. Pagkatapos ng kalahating araw, naabsorb muli ni James ang kapangyarihan ng Heliospeal. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang pag-absorb nito, kailangan niyang patuloy na mabugbog. Sakto namang naglakad si Yon. Tumayo si James, mukhang energized. Sir, tawag niya. Tumango si Yon at sinabing, James, anong uri ng body refinement technique ang nililinang mo?
Nararamdaman ko na ang iyong paraan ng paglilinaw ay napakaganda. Kahit na ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang ng Welcome Academy ay hindi makakatumbas nito. Kabanata 2238. Nang marinig iyon, natigilan si James. At saka, sino ka ba talaga? Saang pamilya ka isang disipulo? Sa pagkakaalam ko, walang makapangyarihang pamilya sa pangalan ng mga Kaydan sa sinaunang kaharian. Sunod-sunod na tanong ni Yon. Nagsimulang mag-isip si James. Hindi siya mula sa sinaunang kaharian. Siya ay mula sa Earth. Nagdadalawang isip siya dahil hindi niya alam kung hindi ba niya ibunyag ang kanyang pagkatao. Bukod dito, bahagya siyang nag-iingat. Itinuring ng mga magsasaka ng Sealed Realms ang mga taga-lupa bilang mga kaaway. Nag-aalala si James na kapag nabunyag na niya ang kanyang pagkatao, magbabago ang ugali ni Yon sa kanya. Bakit? Mahirap bang pag-usapan? Sabi ni Yon. Kung hindi mo masabi sa akin, hindi kita pipilitin. Nagmuni-muni sandali si James. Nakita niyang medyo mabait si Yon. Kaya naisip niya na hindi niya dapat itago ang katotohanan. Kung nagbago man ang ugali ni Yon sa kanya na ibunyag niya ang kanyang pagkatao, hindi yun maaaring makatulong. Sir, hindi po ako taga-Ancient Realm. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, nagpasya si James na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig iyon, natigilan si Yon. Ano? Hindi ka taga-Ancient Realm? Ma'am, marahan na tumanggo si James at sinabing, ako ay mula sa Earth, sa labas ng Sealed Realms. Nagpasya si James na sabihin ang totoo sa kanyang amo, na naging napakabait sa kanya. Earth, napakulog si Yon nang marinig ang salitang iyon. Oo, walang itinago si James at tapat na sinabi. Mapalad akong nakakuha ng paraan ng paglilinaw mula pa noong unang panahon. Isang sect elder mula sa Divinity Sect ang lumitaw sa Earth. Ninanais niya ang aking paraan ng paglilinang at nilayon niyang kunin ito mula sa akin sa pamamagitan ng puwersa. So, nahuli niya ako. Sa tulong ng isang napakahusay na tao, nakatakas ako sa Earth. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mapupunta pa rin ako sa sinaunang kaharian. Phew! Huminga ng malalim si Yon matapos marinig ang lahat ng ito. Nakakatakot ang selyo. Tanging ang mga mahihinang individual lamang ang maaaring dumaan sa selyo at maabot ang Earth. Ang mga makapangyarihang tao ay kailangang magbayad ng mabigat na presyo para makalabas. Higit pa rito, walang sinuman mula sa labas ang makakapasok sa Sealed Realms. Gayunpaman, ayos lang ang smaller Sealed Realms. Sa paggamit ng kanilang pambihirang kayamanan, ang puwersa ng selyo ay maaaring iwasan. Gayunpaman, ang pagpasok sa sinaunang kaharian ay imposible. Ang taong tumulong sa iyo sa anino ay dapat na napakalakas. Walang sinabi si James tungkol kay Sophie. Tumingin si Yon kay James Ered at nagtanong. Sa aking pagkaunawa, mayroong 4 na banal na hayop sa lupa. Ngunit ang 4 na banal na hayop ay pinakain ng demonic energy. Ito ay upang i-target ang Supreme Spiritual. Nag-ugat sa Earth sa panahong ito. Gayunpaman, bukod sa Supreme Spiritual Root, naapektuhan din ang ibang mga cultivator. Kinain mo ba ang dugo ng banal na hayop? Ma'am, tumanggo si James at sinabing, I did, pero hindi ako naapektuhan ng demonic energy. Hindi mo naiintindihan. Kumunat ang noo, sinabi ni Yon. Walang epekto sa iyo ngayon dahil mahina ka pa. Kapag naabot mo na ang Sage rank, magiging aktibo ang demonic energy. Dahil ang kanyang katawan ay isang demonic body. Si James ay hindi nag-aalala tungkol dito. Mas lalong hindi siya nag-aalala kay Thea. Dahil ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay nalinas na ng tagapag-alaga. Sige. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Pagbabago ng paksa, sinabi ni Yon. Saan ka man nanggaling?
Ako ang iyong Panginoon simula nang pumasok ka sa Welcome Academy at pinili mo ako. Iingatan kita. Gayunpaman, huwag ibunyag ang katotohanan na ikaw ay mula sa Earth. Lahat ng tao sa mundong ito ay hinahamak ang mga taga-lupa. Opo, Ginoo. Salamat sa paalala. Tumango si James bilang pagsang-ayon. Tumigil na rin si Yon sa pagtatanong tungkol sa paraan ng paglilinaw ni James. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni James ang pakikipaglaban sa Celestial Tiger. Gamit ang puwersa ng Celestial Tiger, gamitin ang kanyang katawan at pasiglahin ang kapangyarihan ng Heliospeal. Kabanata 2239. Si James ay nakipag-away muli sa Celestial Tiger. Sa di umano'y mabangis na laban. Pasibo lang siyang nambugbog. Isinasaalang-alang ang kanyang mababang ranggo. Pisikal na hindi niya kayang magdulot ng anumang pinsala sa napakalaking Celestial Tiger sa kanyang lakas. Makalipas ang isang oras, natabunan na naman ng mga sugat si James. Sinimulan niyang i-absorb muli ang kapangyarihan ng Heliospeal. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom pagkatapos niyang masipsap ang kapangyarihan. Tahimik na nakatingin si Yon sa gilid. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Napakalubha ng mga sugat ni James. Sa normal na mga pangyayari, magtatagal bago siya makarecover. Ngunit nagawa niyang pagalingin ang kanyang mga sugat habang sinisipsip niya ang kapangyarihan ng Heliospeal. Nakakamangha talaga ang katawan niya. Kahit si Yon, isang sect elder ng Welcome Academy ay humanga. Sa loob ng ilang oras pagkatapos noon, patuloy na nakikipaglaban si James sa Celestial Tiger sa matandang kagubatan na ito. Ginamit niya ang puwersa ng Celestial Tiger upang hampasin ang kanyang katawan. Pinasisigla ang kapangyarihan ng Heliospeal sa loob niya. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumubuti araw-araw. Noong una, maaari pa rin siyang saktan ng Celestial Tiger. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan, hindi na siya nagawang saktan ng puwersa ng Celestial Tiger. Sa kagubatan, isang lalaki at isang hayop ang mabangis na nag-aaway. Bumangon si James sa hangin. Naikuyong niya ang kanyang kamao at hinampas ng malakas ang katawan ng Celestial Tiger. Boom! Isang malakas na puwersa ang dumaan sa lugar. Ang mga kaliskis sa likod ng Celestial Tiger ay agad na nabasag. Na nagpakita ng isang madugong sugat. Ang napakalaking katawan nito ay itinapon sa hangin bago bumagsak sa kanilang hanay ng bundok. Na nagkapira-piraso, sinunggaban ni James ang pagkakataon at kumari pa ng takbo papunta sa direksyon nito. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, paulit-ulit siyang hamampas. Ang hilaw na pisikal na lakas ay paulit-ulit na tumama sa katawan ng Celestial Tiger. Hindi nagtagal. Ang katawan ng Celestial Tiger ay puno ng mga pinsala. Gayunpaman, ito ay makapangyarihan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga sugat sa buong katawan, mayroon itong malakas na fighting spirit. Isang matinding away ang nangyari. Ang Celestial Tiger ay binugbog hanggang sa matabyunan ito ng mga sugat. Ito ay binugbog hanggang sa ito ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi na ito ng ahas na lumaban pa at mabilis na tumakas. Hindi ito hinabol ni James. Napahinto siya, naikuyom ang kamao, at naramdaman ang kapangyarihang nagmumula sa kanyang katawan. Hindi niya kaya, naglalaman ng kanyang ngiti, lumapit si Yon, nagniningning sa tuwa ang matanda niyang mukha. Pumalakpak siya at sinabing, "Not bad, hindi masama, sa lahat." Pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, ganap mong naabsorb ang kapangyarihan ng Heliospeal. Ang iyong pisikal na lakas ngayon ay maihahambing sa 5th stair ng Immortal Ascension. Kahit na ang isang cultivator sa Immortal Ascension's 5th stair ay labanan ka ng buong lakas. Baka hindi ka magawang saktan. Masyadong mabilis ang paglaki ni James. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang bilis ng pagsipsip niya ng kapangyarihan ng Heliospeal ay masyadong mabilis.
Sa loob lamang ng isang buwan, bumuti ng husto ang kanyang katawan. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang iyong ranggo. Pagkatapos, ikaw ang magiging dark horse sa paparating na Grand Tournament. James, inaabangan ko ang iyong pagganap. I'm looking forward to see you shine sa Grand Tournament. Sa mukha na puno ng pasasalamat, sinabi ni James, ang aking kasalukuyang pag-unlad ay salamat sa iyo. Kung hindi ka pumunta sa pamilya Landolf at humingi sa kanila ng Helios Pill para sa akin, aabutin ng maraming taon bago maabot ng katawan ko ang ganitong estado. Lalong natutuwa si Yon kay James. Sige, itigil ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kapangyarihan ng Helios Pill ay halos napino. Susunod, dadalhin kita sa Ancient Clan at hihingi ng patak ng sinaunang dugo. Habang binanggit niya ang Ancient Clan, naging solemn na ang mukha ni Yon. Ang pamilyang Landolf ay hindi maihahambing sa Ancient Clan. Ang Ancient Clan ay ang pinakamakapangyarihang clan sa Ancient Realm. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang. Ang kapangyarihan nito ay kalaban ng Welkan Academy at ng Divinity Sect. Kahit na siya ay isang sect elder ng Welkan Academy, magiging napakahirap para sa kanya na makatanggap ng isang patak ng Ancient Blood mula sa Ancient Clan. Gayunpaman, kailangan niyang subukan kahit gaano pa ito mahirap. Fair na, muling ipinatawag ni Yon ang Flying Magic Treasure, at sumakay si James sa higanteng baga. Kinokontrol ni Yon ang mga kagamitan sa paglipad at mabilis na umalis sa kagubatan. Kabanata 2240. Naglakbay sila ng maraming araw. Pagkaraan ng halos buong araw, ipinakita si Yon sa isang masukal na kagubatan kasama si James. Sir, nasa gubat ba ang Ancient Clan? Mukhang nagdududa si James. Marahang tumanggaw si Yon at sinabing, ang bulubunduking ito ay pinangalan ng Mount Bloodmoon. Ang punong tanggapan ng sinaunang lahi ay nasa Mount Bloodmoon. Ang Ancient Clan ay patuloy na nagpapanatili ng mababang profile. Ang mga miyembro ng Ancient Clan ay bihirang makipagsapalaran sa labas. Itinuro niya ang kabundukan sa unahan at sinabing, ang Mount Bloodmoon ay protektado ng isang makapangyarihang porma sayon. Ang sinumang magsasaka na pumasok ng walang pahintulot mula sa Ancient Clan ay marahas na mamamatay sa pagbuo. Marahang tumanggaw si James. Humakbang pasulong si Yon, at sumunod naman si James sa likuran. Maya-maya, nakarating sila sa isang open space. Nakatayo sa open space ang isang steel na mahigit 30 metro ang taas. Ilang salita ang nakasulat sa steel. Mount Bloodmoon. Ang mga hindi autorisadong individual ay hindi pinapayagang makapasok. Ang mga lumalabag ay mamamatay. Lumitaw si Yon sa harap ng steel. Gamit ang true energy, sinabi niya sa malakas na boses. Sect Elder Yon Xenocrates mula sa Welkan Academy. Dito para bumisita sa Ancient Clan. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Maya-maya pa ay may lumabas na ripple sa hangin sa harapan niya. Lumabas ang ilang guard mula rito. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa edad 30s. Nakasuot siya ng baluti at may dalang mahabang espada sa kanyang baywang. Lumapit ang lalaki, tumingin kay Yon, at sinabing, kaya si Sect Elder Yon ng Welkan Academy. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa hindi ko kaagad naramdaman sa iyo. Gayunpaman, ang pinuno ng angkan ay nag-iisa kamakailan. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita. Mangyaring gumawa ng iyong paraan pabalik. Iginagalang ng miyembro ng Ancient Clan ang lalaki. Gayunpaman, hiniling siya ng angkan na umalis kaagad. Nagmamadaling sinabi ni Yon. Mayroon akong apurahang bagay na dapat pag-usapan sa pinuno ng angkan. Ipaalam sa kanila, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Kung gayon, kasama ang ilang gwardya, umalis ang kapitan. Makalipas ang ilang hakbang ay nawala na sila sa paningin ni James. Then makita silang umalis.
Sabi ni James. Ang Ancient Clan ay medyo mayabang. Ha! Pinaalis ka pa nila. Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Yon. Aniya, sino ba ako kumpara sa kanila? Ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan ay ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Ancient Realm. Nakamit nila ang hindi maarok na taas. Kahit na ang headmaster ng aking akademya at ang patriarch ng Divinity Sect na pinagsama ay maaaring hindi makalaban sa pinuno ng Ancient Clan. Ganyan sila kalakas. Natigilan si James. Tinanong niya, anong cultivation rank ang naabot ng pinuno ng Ancient Clan? Sa lahat, pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, ganap mong naabsorb ang kapangyarihan ng Heliospeal. Ang iyong pisikal na lakas ngayon ay maihahambing sa 5th stair ng Immortal Ascension. Kahit na ang isang cultivator sa Immortal Ascension's 5th stair ay labanan ka ng buong lakas. Baka hindi ka nila magawang saktan. Masyadong mabilis ang paglaki ni James. Upang ilagay ito sa ibang paraan. Ang bilis ng pagsipsip niya ng kapangyarihan ng Heliospeal ay masyadong mabilis. Sa loob lamang ng isang buwan, bumuti ng husto ang kanyang katawan. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang iyong ranggo. Pagkatapos, ikaw ang magiging pinakamalaking dark horse sa paparating na Grand Tournament. James, inaabangan ko ang iyong pagganap. I'm looking forward to see you shine sa Grand Tournament. Sa mukha na puno ng pasasalamat, sinabi ni James, ang aking kasalukuyang pag-unlad ay salamat sa iyo. Kung hindi ka pumunta sa pamilya Landolf at humingi sa kanila ng Heliospeal para sa akin, aabutin ng maraming taon bago maabot ng katawan ko ang ganitong estado. Lalong natutuwa si Yon kay James. Sige, itigil ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kapangyarihan ng Heliospeal ay halos napino. Susunod, dadalhin kita sa Ancient Clan at hihingi ng patak ng sinaunang dugo. Habang binanggit niya ang Ancient Clan, naging solemn na ang mukha ni Yon. Ang pamilyang Landolf ay hindi maihahambing sa Ancient Clan. Ang Ancient Clan ay ang pinakamakapangyarihang clan sa Ancient Realm. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang. Ang kapangyarihan nito ay kalaban ng Welkan Academy at ng Divinity Sect. Kahit na siya ay isang sect elder ng Welkan Academy, magiging napakahirap para sa kanya na makatanggap ng isang patak ng Ancient Blood mula sa Ancient Clan. Gayunpaman, kailangan niyang subukan kahit gaano pa ito kahirap. Fair na, muling ipinatawag ni Yon ang Flying Magic Treasure, at sumakay si James sa higanteng lang. Kinokontrol ni Yon ang mahiwagang kagamitan sa paglipad at mabilis na umalis sa kagubatan. Kabanata 2240. Naglakbay sila ng maraming araw. Pagkaraan ng halos 8 araw, nagpakita si Yon sa isang masukal na kagubatan kasama si James. Sir, nasa gubat ba ang Ancient Clan? Mukhang nagdududa si James. Marahang tumanggaw si Yon at sinabing, ang bulubunduking ito ay pinangalan ng Mount Bloodmoon. Ang punong tanggapan ng sinaunang lahi ay nasa Mount Bloodmoon. Ang Ancient Clan ay patuloy na nagpapanatili ng mababang profile. Ang mga miyembro ng Ancient Clan ay bihirang makipagsapalaran sa labas. Itinuro niya ang kabundukan sa unahan at sinabing, ang Mount Bloodmoon ay protektado ng isang makapangyarihang pormasayon. Ang sinumang magsasaka na pumasok ng walang pahintulot mula sa Ancient Clan ay marahas na mamamatay sa pagbuo. Marahang tumanggaw si James. Humakbang pasulong si Yon, at sumunod naman si James sa likuran. Maya-maya, nakarating sila sa isang open space. Nakatayo sa open space ang isang steel na mahigit 30 metro ang taas. Ilang salita ang nakasulat sa steel. Mount Bloodmoon. Ang mga hindi autorisadong individual ay hindi pinapayagang makapasok. Ang mga lumalabag ay mamamatay. Lumitaw si Yon sa harap ng steel. Gamit ang true energy, sinabi niya sa malakas na boses.
Sect Elder Yon Xenocrates mula sa Welkan Academy. Dito para bumisita sa Ancient Clan. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Maya-maya pa ay may lumabas na ripple sa hangin sa harapan niya. Lumabas ang ilang guard mula rito. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa edad 30s. Nakasuot siya ng baluti at may dalang mahabang espada sa kanyang baywang. Lumapit ang lalaki, tumingin kay Yon, at sinabing, "Kaya si Sect Elder Yon ng Welkan Academy. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa hindi ko kaagad na pagbati sa iyo. Gayunpaman, ang pinuno ng angkan ay nag-iisa kamakailan. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita. Mangyaring gumawa ng iyong paraan pabalik." Iginagalang ng miyembro ng Ancient Clan ang lalaki. Gayunpaman, hiniling siya ng angkan na umalis kaagad. Nagmamadaling sinabi ni Yon, "Mayroon akong apurahang bagay na dapat pag-usapan sa pinuno ng angkan. Mangyaring ipaalam sa kanila, mangyaring maghintay ng ilang sandali." Kung gayon, kasama ang ilang gwardya, umalis ang kapitan. Makalipas ang ilang hakbang ay nawala na sila sa paningin ni James. Pagkatapos makita silang umalis, sinabi ni James, "Ang Ancient Clan ay medyo mayabang. Ha? Pinaalis ka pa nila." Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Yon. Aniya, sino ba ako kumpara sa kanila? Ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan ay ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Ancient Realm. Nakamit nila ang hindi maarok na taas. Kahit na ang headmaster ng aking akademya at ang patriarch ng Divinity Sect na pinagsama ay maaaring hindi makalaban sa pinuno ng Ancient Clan. Ganyan sila kalakas. Natigilan si James. Tinanong niya, anong cultivation rank ang naabot ng pinuno ng Ancient Clan? Sinabi ni Yon, marahil nalampasan nila ang ranggo ng Sage. Nang marinig iyon, nagulat si James. Sa kanyang pag-unawa, tanging ang pinuno ng pangkat ng Orthodox sa Sealed Realms ang nakarating sa ranggo ng Sage. Ang pinuno ng Ancient Clan, gayunpaman, ay talagang nalampasan ang ranggo ng Sage. Masyadong kahanga-hanga iyon. Paliwanag ni Yon, napakahiwaga ng Ancient Clan. May alingaw-ngaw na ang isang powerhouse mula sa sinaunang panahon ay naninirahan pa rin sa sinaunang clan. Gayunpaman, ang powerhouse na ito ay nasugatan noong sinaunang panahon. Kaya sila ay nagpapagaling. Phew! Matapos marinig iyon, huminga ng malalim si James. Nagsimulang ipaliwanag ni Yon kay James ang ilang impormasyon tungkol sa Ancient Clan. Lumipas ang kalahating oras. Makalipas ang kalahating oras, muling lumitaw ang ilang mga tao sa kanilang linya ng paningin. Ang nangunguna ay isang babae. Nakasuot siya ng berdeng damit. Ang kanyang katawan ay gumagalaw sa kagandahang loob. Quincy. Nang makita niya ang babae ay bahagyang natigilan si Yon. Tinanong niya, bakit ikaw? Sect Elder Yon, bakit ka nandito? Ang babaeng naka-green na damit ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Sir, ito ba? Medyo natarante si James. Pagtingin sa reaksyon ni Yon ay parang nakilala niya ang babaeng naka-green na damit. Napatingin din siya sa babaeng naka-green dress. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay maislan. At siya ay napakaganda. Ang kanyang figure ay medyo maganda. Mukha siyang diwata. Mukhang nabigla si Yon. Tinanong niya, bakit ka nasa Ancient Clan? Ngumiti si Quincy at sinabing, dahil ako ay orihinal na miyembro ng Ancient Clan. Sumali lang ako sa Welkan Academy para makakuha ng karanasan sa labas. Ito ay magiging grand tournament sa lalong madaling panahon. Kaya bumalik ako sa angkan at nag-iisa ng ilang oras upang maghanda para sa paparating na grand tournament.